Noong gabing iyon, tila huminto sa paghinga ang hangin sa Calidi. Reyes sa Quezon City. Ang amoy lansa na kumakapit sa mga pader ng Paresa ni Cardo ay gumagapang palabas, sinasampal ang ilong ng sinumang mapapadaan. Isang mekaniko mula sa kalapit na talyer ang nagtutok ng kanyang flashlight sa madilim na kusina. Narinig niya ang ugong ng gilingan ng karne na tila mainit pa, na para bang may nilamon itong kung ano. Nang itulak niya ang kahoy na pinto, bumulwak ang maalinsaang hangin. Sa likod ng mahabang mesa, may isang palangganang natatakpan ng plastik na marahang nanginginig na para bang may pulso itong hindi nararapat. Ang pag-uusisa ay nauwi sa matinding kilabot, hindi dahil sa dugo sa sahig, hindi dahil sa basang kutsilyo, kundi dahil sa maputlang kulay ng mga pirasong hindi mukhang baka, hindi kambing, at tiyak na hindi anumang bagay na kinakain ng tao. At nang lumapit ang mga pulis, isang tanong ang umikot sa isipan ng lahat, kung hindi ito karne ng hayop, kaninong karne ang ginigiling dito? Maagang Hulyo, taong 2023. Katatapos lamang ng ulan sa Quezon City, nag-iwan ito ng amoy ng basang lupa sa kahabaan ng kalye. Reyes. Sa pagitan ng mga lumang gusali at talyer ng motor, ang Paresa ni Cardo, na pag-aari ni Cardo de Leon ay bukas pa rin gaya ng dati. Ang ilaw na neon sa sinboard nito ay kumukurap-kurap, kalahati ng mga letra ay patay na. Ngunit patuloy pa rin ang pagdating ng mga parokyano. Walang sinuman ang nakakaalam na ang gabing iyon ang babago sa mukha ng lungsod magpakailanman. Bandang 9:00 ng gabi, si Benji Castro, isang Grab driver, ay huminto sa tapat ng talyer sa tabi ng paresan. Hinihintay niya ang kanyang huling booking nang may maamoy siyang kakaiba, isang matapang na amoy na tumusok sa kanyang ilong. Hindi ito amoy ng nilagang baka, at lalong hindi amoy ng lumang mantika. Parang amoy bangkay, pero mas matindi, bulong niya sa sarili. Mula sa siwang ng pinto ng kusina na bahagyang nakabukas, nasilayan niya ang kislap ng ilaw mula sa gilingan ng karne na marahang umiikot. Ang ugong nito ay ritmiko, hindi humihinto kahit paunti na ang tao sa paresan. Dahil sa kuryosidad, sinimula ni Benji na i-record ang lahat gamit ang dashcam sa kanyang helmet. Lumapit siya, itinutok ang flashlight ng kanyang telepono sa siwang. Saglit niyang nakita ang kamay ni Cardo, puno ng mapulang mansa, na naglalagay ng kung ano sa loob ng makina. Ngunit nang tumama ang ilaw sa mga mata nito, bigla itong napasigaw. "Hoy! Anong sinisilip-silip mo dyan?" sigaw ni Cardo. Kinabahan si Benji, nagkunwaring hinahanap ang susi ng motor at dali-daling umalis. Ngunit mula ng gabing iyon, palakas ng palakas ang kakaibang amoy sa tuwing napapadaan siya sa harap ng paresan. Kinabukasan, ang may-ari ng talyer na si Mang Delphine ay nagreklamo na sa kanilang barangay captain. "Kap, yung amoy galing sa paresan ni Cardo, nakakahilo. Gabi-gabi, palala ng palala." Noong una, inakala ng kapitan na barado lang ang kanal, hanggang sa siya mismo ang pumunta roon, na amoy ang tinutukoy ni Mang Delphine at halos masuka. Hindi nagtagal, tinawagan na nila ang Quezon City Police District. Dumating ang mga pulis sakay ng 2 patrol car. Binuksan nila ang kusina at agad silang sinalubong ng mainit na hangin at ng amoy ng nabubulok na karne na nagpabaliktad sa kanilang sikmura. Sa isang sulok, nakatayo ang isang malaking gilingan na basa-basa pa. Isa sa mga pulis ang nagbukas ng flashlight at kumunot ang noo. Sa pagitan ng mga tira-tirahan ng karne, may mga hiblang maputla na may kakaibang itsura, hindi tulad ng sa baka o manok. "Kumuha kayo ng sample," utos ng hepe ng grupo. Nang tanungin si Cardo, nanginginig lamang ito. "Bagong order lang po yan na karne galing probinsya. Baka nasira lang sa biyahe," mahina niyang sabi, ngunit nanginginig ang kamay niya habang itinuturo ang isang maliit na freezer sa ilalim ng mesa. Sa loob nito, nakakita ang mga pulis ng 2 itim na plastic bag na naglalaman ng mga piraso ng nagielong karne. Ang kulay nito ay abo at ang tekstura ay kakaiba. Hindi ito ordinaryong karne, sabi ng forensic officer na dumating kinalaunan. Agad na nilagyan ng police line ang lugar. Nagsimulang magkumpulan ang mga tao sa labas, nagtatanong kung ano ang nangyayari. May isang nag-record at in-upload ito sa social media na may titulong, "Paresan sa Quezon City, may kakaibang karne." Sa loob lamang ng ilang oras, naging viral ang video. Samantala, sa loob ng istasyon ng pulis, tahimik na nakaupo si Cardo.
Maputla ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata. Nakatitig lang siya sa sahig, walang imik. Nang tanungin siya, isang pangungusap lang ang lumabas sa kanyang bibig, hindi ko po alam. Binili ko lang po yung mga materyales kay Rico. Agad na isinulat ng mga pulis ang pangalang iyon. Nang hapong iyon, isang team mula sa SIG ang dumating para palawakin ang paghahanap sa nirerentahang bahay ni Cardo sa isang eskinita sa Project 4. Natagpuan nila ang isa pang maliit na freezer na naglalaman ng 8 kilo ng parehong karne. Mayroon ding isang malaking kutsilyo na may mga bakas ng tuyong likidong kulay pula sa isang estante. Kinuha rin ng mga pulis ang isang apron na puno ng mga mansang tuyo na. Lahat ay kinumpiska. Sa labas ng bahay, nagkumpulan ang mga kapitbahay, nagbubulungan na may takot sa kanilang mga mukha. Mabait naman si Mang Cardo, madalas magbigay ng pagkain, sabi ng isang ginang. Ngunit walang makakatanggi sa mga ebidensyang natagpuan. Nang dalhin na ng mga pulis si Cardo, tumahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng ambon at ang kislap ng mga kamera ng cellphone ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Noong gabing iyon sa Quezon City, ang amoy na nagmumula sa maliit na kusina sa kalye. Reyes ay hindi na amoy ng baka. Ito ay amoy ng kamatayan. At walang sinuman ang nakakaalam kung gaano nakatagal nila itong kinakain ng hindi namamalayan. Kinabukasan, nagising ang buong kamay nilaan sa isang malawakang panik. Sa bawat kapihan, isa lang ang pinag-uusapan, ang kiparesa ni Cardo na isinara ng pulisya. Napuno ang kalye. Reyes ng mga taong gustong makita mismo ang lugar na ngayon ay napapalibutan na ng dilaw na police line. Ang amoy lansa ay nananatili pa rin sa hangin. Isang opisyal ang nakitang lumabas na may dalang kahon na may markang biological evidence. Sa Camp Crame, walang tigil ang trabaho ng mga investigador. Ang maliit na freezer ni Cardo de Leon ay binuksan sa harap ng forensic team. Mula sa loob, inilabas nila ang mga piraso ng nagielong karne na nakabalot sa makapal na plastik. Maputla ang kulay nito, tulad ng karne ng manok, ngunit may mga hugis na hindi regular. Isang supot ang bahagyang nakabukas, nagpapakita ng isang maliit na piraso na kahawig ng daliri ng tao. Biglang tumahimik ang buong silid. Ipadala natin ito sa lab, sabi ng hepe ng team sa mabigat na boses. Samantala, nakaupo si Cardo sa interrogation room. Nakaposas ang kanyang mga kamay, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Sa harap niya, isang senior investigator, si Colonel Diaz, ang matalim na nakatitig. Cardo, saan mo nakuha ang karning ito? Kumunot ang noo ni Cardo. Binili ko lang po kay Rico. Taga Cavite. Sabi niya, imported daw na baka. Mura. Gaano kamura? Kalahati po ng presyo sa palengke. At hindi ka nagtaka? Yumuko si Cardo. Maliit na negosyante lang po ako, sir. May bumili, binenta ko lang ulit. Hindi ko naman po alam kung anong karne yun. Matagal siyang tinitigan ni Colonel Diaz. Cardo, kung totoong karne ng tao yan, hindi ka lang negosyante. Bahagi ka ng isang malaking krimen. Dahil sa mga salitang iyon, namutla si Cardo. Napapikit siya, bahagyang nanginginig ang katawan. Sa labas, sumabog ang social media. Ang mga larawan ng police line sa harap ng paresa ni Cardo ay kumalat sa daan-daang account. Ang hashtag na Pares Manila ay naging national trending topic. Nag-post ang mga netizen ng mga komentong puno ng emosyon. Ano nang pinakain sa Tinselama ini? Naging horror city ang Maynila. Agad na kumilos ang Department of Health, sinuri ang lahat ng paresan sa paligid. Maraming nagtitinda ang natakot. Ang ilan ay nagsara kahit hindi inuutusan. Sa gitna ng kaguluhan, may bago na namang natuklasan ang forensic team mula sa bahay ni Cardo. Sa ilalim ng mga nakatambak na karton sa kusina, may isang resibo na sulat kamay, IG Mandiri Sentosa, delivery ng 25 kilo na frozen meat. Ang address ng nagpadala, Dasmariñas, Cavite. Ang numerong nakasulat ay hindi na aktibo. Noong gabi ring iyon, isang Special Operations Unit ang pinapunta para imbestigahan ang address. Doon, isang abandonadong bodega lamang na maalikabok at may sirang singboard ang kanilang natagpuan. Walang aktibidad. Walang bakas ng sasakyan.
Ngunit sa sahig ng bodega, nakakita ang isang opisyal ng mga retaso ng itim na plastik na may logo ng isang pribadong ospital. Nang makarating ang balitang iyon sa Camp Crame, nagkatinginan ang mga investigador. Hospital. Ang salitang iyon ang nagpabago sa buong direksyon ng investigasyon. Kasabay nito, isang medical technologist na nagngangalang Mila Reyes sa Cebu Medical Center ang nabasa ang balita sa kanyang cellphone. Natigilan siya nang makita ang logo ng kanilang ospital sa larawan ng ebidensya. Sa mga nakalipas na linggo, madalas niyang makita ang mga tauhan ng logistics na naglalabas ng mga biohazard bag ng walang opisyal na form. Medical waste lang yan, sabi nila noon. Pero bakit ngayon, yung parehong supot, lumitaw sa Maynila? Kinilabutan si Mila. Noong gabing iyon, palihim siyang pumasok sa storage room ng laboratorio at kinopya ang logbook ng paggamit ng freezer sa isang flash drive. Hindi niya alam na ang kanyang ginawa ay maglalagay sa kanya sa panganib sa mga susunod na araw. Bumalik tayo sa Maynila. Ang paunang resulta mula sa SA Crime Laboratory ay dumating na sa mesa ni Colonel Diaz. Ang SA structure mula sa piraso ng karne ay nagpapakita ng pagkakatugma sa human tissue. Biglang tumahimik ang kwarto. Napapikit sandali ang hepe ng investigasyon. Opisyal na nating hinahawakan ang isang kaso ng pagpatay, mahina niyang sabi. Kumalat na parang apoy ang balita. Ang lungsod na karaniwang payapa ay naging balot ng takot. Ang ibang paresan ay nagsara. Nagpanik ang mga nagtitinda at bawat isa ay tinitingnan ang kanilang mangkok ng pagkain na may halong pangamba. Ngunit para sa pulisya, simula pa lamang ito. Alam nilang ang karne sa freezer ni Cardo ay maliit na dulo lamang ng isang bagay na mas madilim pa. Nang gabing iyon, umulan na naman sa Kamaynilaan. Sa briefing room ng SID, isang malaking mapa ang nakapaskil sa dingding na may pulang bilog na nakaturo sa Dasmariñas, Cavite. Itinuro ng hepe ng investigasyon ang isang pangalan sa whiteboard. Rico Mendoza. 38 taong gulang, dating trabahador sa isang katayan. Siya ang huling nakipag-ugnayan kay Cardo, matigas niyang sabi. Huhulihin natin siya ngayong gabi. Nagsimula ang operasyon bandang 10:30 ng gabi. Dalawang hindi markadong sasakyan ang tahimik na gumalaw patungo sa isang barangay sa Dasmariñas. Ang daan ay maputik at madilim. Tanging ang ilaw ng mga sasakyan ang tumatama sa mga lawalawaan ng tubig. Sa dulo ng kalsada, may isang simpleng bahay na kahoy na may singboard na EV Mandiri Sentosa. Nakasara ang pinto, ngunit may mahinang ilaw mula sa loob. Lumapit ang mga operatiba at kumatok. Police 2. Buksan ang pinto. Walang sagot. Ilang segundo ng katahimikan. Maya-maya, may narinig silang mga yabag na nagmamadali mula sa likod bahay. Tumatakas, sigaw ng isang pulis. Sinipa nila ang pinto. Ang tunog ng nabasag na kahoy ay sumabay sa amoy lansa na agad sumalubong sa kanila. Sa loob, may dalawang malaking freezer at isang kinakalawang na mesa para sa pagkatay. Isa sa mga freezer ay umaandar pa. Nang buksan ito, biglang tumahimik ang lahat. Ang laman nito ay hindi baka, kundi mga piraso ng maputlang karne na walang anumang label. Nahuli si Rico matapos subukang tumakas papunta sa isang plantasyon ng niyog. Nang dalhin sa istasyon, nakayuko siya, nakaposas ang mga kamay at hinihingal. Sa harap ng mga investigador, sinubukan niyang magdahilan. Mga medical waste lang yan galing sa ospital. Hindi yan para ibenta. Medical waste, tanong ng investigador na may matalim na tono. Bakit nakalagay sa freezer ng pangkain? Nanahimik si Rico. Matapos ang ilang oras na pagtatanong, sa wakas ay nagsalita siya. Tagapamagitan lang ako. Galing iyang karne sa isang tao sa Cebu. Isang doktor, sabi niya. Hindi na ako nagtanong pa. Ang pangalan ng doktor ay nakasulat sa isang maliit na notebook ni Rico, EC. Noel Pineda, isang espesyalista sa forensic pathology. Linggo-linggo, tumatanggap si Rico ng mga kargamento ng key research samples, at naglilipat ng pera sa account na may parehong pangalan, nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang pahayag ni Rico ay nagpatinginan sa mga investigador. Hindi ito isolated case, bulong ng isa sa kanila. May malaking network sa likod nito.
Kinabukasan, hinalughog ng forensic team ang bahay ni Rico. Nakakita sila ng ilang plastic bag na naglalaman ng mga piraso ng tissue na maayos na nakabalot. Ang ilan ay nagbago na ng kulay. Sa kanyang mesa, may isang digital scale at isang listahan ng mga order mula sa iba't ibang nagtitinda ng pares at mami sa Maynila, Bulacan, hanggang sa Pampanga. Lahat ng transaksyon ay ginawa sa cash, walang resibo. Samantala, sa Cebu, si Mila Reyes ay itinatago pa rin ang flash drive na naglalaman ng logbook ng laboratorio. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga katrabaho para kumpirmahin ang kanyang hinala, ngunit hindi na aktibo ang kanilang mga telepono. Noong gabing iyon, nakatanggap siya ng isang anonymous na text sa kanyang cellphone, "Tigilan mo na ang paghahanap. May mga bagay na mas mabuting hindi nalalaman." Tinitigan ni Mila ang screen, nanginginig ang mga kamay. Alam niyang ang data na hawak niya ay maaaring magbunyag ng isang malaking sikreto, ngunit maaari rin itong ikamatay niya. Bumalik tayo sa Maynila. Narinig ni Cardo de Leon ang balita tungkol sa pagkakahuli ni Rico mula sa kanyang selda. Yumuko siya ng matagal, saka bumulong sa bantay. "Gusto ko pong magsalita ulit." Nang muli siyang tanungin, mahina ang kanyang boses. "Hindi po iyon ang unang beses. Minsan, pinapadala ni Rico yung karne sa mga medical bag, sabi niya research material daw. Pero minsan, may natanggap akong piraso na may tatoo sa bala." Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot sa investigador. Agad nilang sinuri muli ang lahat ng ebidensya. Sa gitna ng mga pirasong nakumpiska, totoo nga, may isang bahagi ng balat na may kupas na tinta. Matapos itong palakihin, nakita ang hugis ng letrang PCT. Noong gabing iyon, kumalat ang balita ng pagkakahuli ni Rico sa buong media. Ngunit para sa mga investigador, ito ay nagbukas lamang ng isang layer ng isang nakakatakot na misteryo. Sa likod ng murang karne, may isang bagay na mas madilim at kasisimula pa lamang nilang hawakan ang dulo ng spiral. 2 araw matapos mahuli si Rico, lumipat ang investigasyon sa Cebu. Isang joint team mula sa Enferpo at SIG ang tahimik na dumating sa marangyang bahay ni EC. Noel Pineda sa isang exclusive subdivision. Mula sa labas, mukhang payapa ang bahay. Maayos ang hardin at isang mamahaling kotse ang nakaparada sa garahe. Walang mag-aakala na sa likod ng puting pader na iyon ay nagtatago ang pinakamadilim na sikreto sa karera ng isang doktor. 9:00 ng gabi nagsimula ang raid. 13 operatiba na nakasibilyan ang kumalat sa paligid ng bahay. 2 ang umakyat sa bakod, pinutol ang koneksyon ng TA, at nagbigay ng senyas. "Pasok!" Sinipa ang pinto at umalingaw-ngaw ang malakas na tunog. Si Ilchi Pineda, na nakaupo sa kanyang study, ay nagulat at halos mabitawan ang kanyang laptop. "Anong nangyayari dito?" sigaw niya sa gulat. Agad na iniharap ng mga pulis ang search warrant. Chay. Noel Pineda, inaaresto ka namin sa salang human tissue trafficking at pagkakasangkot sa iligal na distribusyon ng karne. Agad na namutla ang kanyang mukha. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit nang buksan ng mga operatiba ang pinto ng kanyang basement, gumuho ang lahat ng kanyang dahilan. Doon, natagpuan ng mga pulis ang 2 malalaking industrial refrigerator na puno ng mga garapong salamin na may etiketang anatomical specimen. Sa loob, mga organo ng tao ang nakababad sa formalin. Ang ilan ay mayroon pang mga pangalan ng pasyente at petsa ng operasyon. Sa isang sulok, may isang kumpletong operating table na may mga gamit pang opera at isang video camera. Ang mga pader ay puno ng mga diagram ng katawan ng tao, na may mga araw at maliliit na sulat na may batch number. Napalunok ang isang operatiba. "Hindi ito para sa research," bulong niya. "Isa itong katalogo." Dinala si EUC Pineda sa headquarters ng SID. Sa paunang interogasyon, iginiit niyang lahat ng organo ay mga tira mula sa amputation para sa layuning akademiko. Ngunit matapos ipakita ang ebidensya ng kanyang bank account, mga regular na transfer mula sa account ni Rico Mendoza na nagkakahalaga ng ₱250,000 kada buwan, nagsimula siyang manghina. "Nagbebenta lang ako ng medical waste," mahina niyang sabi. Tinitigan siya ng investigador. "Hindi ipinapadala ang medical waste sa freezer papuntang Maynila, Doc.
Matapos ang 8 oras na walang tigil na interogasyon, sa wakas ay nagsalita si Izzy. Pineda. Inamin niyang may kakilala siyang nagngangalang Carlo Aguilar, isang misteryosong lalaki na nagpakilala sa kanya sa mga bumibili ng key research meat mula sa ibang bansa. Si Carlo raw ang nag-aayos ng lahat, ang pagpapadala, ang bayaran, at ang pagbura ng data sa ospital. Akala ko nagre-research lang sila, sabi ni Izzy. Pineda, nanginginig ang boses. Hanggang sa nakita ko mismo ang export documents na may nakasulat na frozen protein, ready for processing. Dahil sa pag-amin na iyon, natigilan ang mga investigador. Carlo. Ang parehong pangalan na lumabas sa mga financial transaction ng Key Prima Protein Pilipinas, isang planta ng frozen meat sa Cavite. Lahat ng tuldok ay nagsimulang magdugtong. Samantala, sa Quezon City, nagpasya si Mila Reyes na ibigay ang flash drive na naglalaman ng freezer logs sa isang kilalang investigative journalist, si Horacio Vega. Kung mawala man ako, pakiusap, ikalat ninyo ang data na ito, sabi niya na may panginginig sa boses. Tinanggap ito ni Horacio na may seryosong mukha, alam na ang nakataya rito ay hindi na lang isang simpleng balita. Kinabukasan, nagulantang ang publiko sa isang national press conference. Inanunsyo ng AFIS chief na ang kaso ng T. Perez Tao sa Quezon City ay opisyal nang idineklara bilang isang transnational crime na maihinalang organ trafficking network. Ang pangalan ni E.C. Pineda ay hayagang binanggit sa harap ng media. Nagkagulo ang mga reporter, ngunit sa likod ng mga kamera, hindi pa tapos ang tensyon. Sa kanyang selda, nakatanggap si E.C. Pineda ng isang maliit na piraso ng papel na isinilid sa kanyang pagkain. Maikli lang ang nakasulat, manahimik ka. Poprotektahan ka ng spiral. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ito. Tumingin siya sa malamig na kisam ng selda, napagtanto ang isang bagay, ang network na tinulungan niya ay mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. At sa labas, isang taong nagngangalang Carlo Aguilar ay malaya pa rin, kinokontrol ang lahat mula sa anino. Ang pangalan ni Carlo Aguilar ay nagsimulang umalinggaw sa bawat mesa ng investigador. Walang litrato, walang criminal record. Tanging isang serye ng mga transaksyon sa bangko na humahantong sa ilang mga shell company. Ngunit sa tuwing sinusubukan ng mga otoridad na sundan ang kanyang bakas, ito ay humihinto sa mga foreign account na may mga peking pangalan. Ang taong ito ay parang isang multo, laging nasa dulo ng sinulid, ngunit hindi kailanman mahahawakan. Sinimulang imapa ng Joint Task Force ang daloy ng distribusyon. Ayon kina EUC Pineda at Rico, si Carlo ang nag-aayos ng lahat, isang lalaking laging nakaitim na suit at may tatoo na spiral sa kanyang leeg. Sinasabing dati siyang nagtrabaho sa medical field at may access pa nga sa mga international research facilities. Kung totoo yan, hindi siya basta-basta, sabi ng hepe ng Kisi sa mabigat na tono. Samantala, si Mila Reyes ay nagtatago sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Batangas. Matapos ibigay ang data kay Horacio Vega, gabi-gabi siyang nakakatanggap ng mga pagbabanta. Ninakaw mo ang aming sikreto. Pinatay niya ang kanyang cellphone, ngunit nanatili ang takot. Isang gabi, nakita niya ang isang itim na sasakyan na walang plaka na nakaparada sa tapat ng bahay nila ng ilang oras. Sa dilim, tanging dasal na lang ang kanyang magagawa. Umaasang ang mga yabag sa labas ay hindi para sa kanya. Sa Maynila, nagdaos ang AFIS chief ng isang closed-door meeting kasama ang hepe ng NICA at mga kinatawan ng Interpol. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo na ang network na ito ay hindi lang tungkol sa peking karne, kundi isang international human organ trade. Ang data mula sa server ng Key Prima Protein Pilipinas ay nagpakita ng mga regular na padala ng key frozen protein sa Singapore, Bangkok, at Hong Kong. Ang halaga ng export ay daan-daang milyong piso. Sa ilalim ng bawat dokumento ng padala, may isang digital signature, G. Aguilar. Isang malaking operasyon ang binuo. Target, ang pangunahing bodega ng Prima Protein Pilipinas sa isang industrial zone sa Cavite na pinaniniwala ang patuloy pa ring gumagana ng palihim. Isinagawa ang raid bago maghating gabi. Isang armadong team ang pumasok mula sa 3 direksyon. Isang matapang na amoy ng kemikal ang sumalubong sa kanila nang sipain ang pinto.
Tinanglawan ng mga flashlight ang isang malaking espasyo na puno ng dose-dosenang sako ng nagielong karne na walang label. Ngunit ang nagpatahimik sa lahat ay isang sulok na natatakpan ng makapal na plastic curtain. Nang hawiin ito ng mga operatiba, bumungad sa kanila ang isang tumpok ng mga medical bag na may logo ng key biohazard, human tissue sample. Ang ilan ay tumutulo, nag-iiwan ng mapulang likido sa sahig. Napalunok ang isang pulis. Hindi ito bodega ng pagkain. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang isang computer na bukas pa, na may mensahe sa screen, maligayang pagdating. Sakto ang dating ninyo. At sa ilalim nito, isang umiikot na pulang logo ng spiral. Nagkaroon ng panik sa loob. Agad na kinopya ng forensic team ang data bago ito otomatikong mabura ng sistema. Mula sa mga natirang archive, natuklasan ang code ng huling padala, Batch 0021, Tanay. Ang lokasyon ay nasa 50 kilometro mula sa Maynila, sa gilid ng isang makapal na gubat. Tinitigan ng hepe ng team ang screen, naninikip ang panga. Nandoon si Carlo, mahina niyang sabi. At baka hindi siya nag-iisa. Samantala, sa kanyang selda, biglang humiling si Ilse. Pineda na makausap ang mga investigador. Maputla ang kanyang mukha, balisa ang mga mata. Hindi ninyo naiintindihan, sabi niya, nanginginig. Hindi lang basta nagbebenta ng organo si Carlo. Naniniwala siyang ang karne ng tao ay may kakayahang magpagaling. Sabi niya, ritual yun. Ang spiral, hindi lang ito simbolo. Isa itong pangako. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik sa mga investigador. Noong gabing iyon, sa Camp Creme, nakalatag ang isang malaking mapa ng Rizal sa mesa. Lahat ng marker ay nakaturo sa isang madilim na punto sa Tanay. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila doon. Ngunit isang bagay ang sigurado, iyon ang puso ng spiral na matagal na nilang hinahabol. Noong gabing iyon, mas malamig ang hangin sa Rizal kaysa karaniwan. 11:30 ng gabi nang umalis ang Joint Task Force ng AFI at Philippine Army patungo sa gubat ng Tanay. Dala nila ang kumpletong kagamitan, mga otomatikong armas, malalakas na ilaw at thermal detector. Ang daan patungo sa coordinates na nakuha mula sa computer ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang ugong ng isang generator sa di kalayuan ang maririnig. 50 metro pa, bulong ni Colonel Pornomo, isang retiradong opisyal ng Army na tumutulong ngayon bilang gabay. Tumagos ang ilaw ng mga flashlight sa manipis na hamog, tumatama sa mga basang dahon. Ang amoy lansa ay unti-unting lumalakas sa bawat hakbang nila. Alam ng bawat miyembro ng team na ang amoy na iyon ay hindi galing sa bangkay ng hayop. Pagdating sa lokasyon, natagpuan nila ang isang gusaling gawa sa kahoy at asul na trapal. Isang maliit na generator ang umaandar pa rin. Nang sipain ang pinto, sumalubong sa kanila ang mainit na hangin na may kasamang mabahong amoy. Isang pulis ang nagtakip ng ilong. Dalawa naman ang nagbukas ng kanilang malalaking flashlight. Ang puting ilaw ay tumama sa dose-dosenang malalaking itim na plastic bag na nakasalansan sa isang sulok. Ang ilan ay tumutulo, nag-iiwan ng madilim na pulang likido sa sahig. Buksan ang isa, utos ng hepe ng team, nanginginig ang boses. Nang hiwain ng kutsilyo ang plastic, bumungad sa kanila ang mga piraso ng katawan ng tao na pinreserba sa kemikal. May mga kamay, paa at bahagi ng dibdib na buo pa. Lahat ay naninigas sa lamig. Isang miyembro ng team ang napaatras at nasuka. Diyos ko, hindi ito imbakan. Isa itong katayan. Agad na binilang ng forensic team ang mga supot. 18 lahat. Batay sa hugis at laki, posibleng nagmula ito sa higit sa 10 magkakaibang tao. Sa likod ng gusali, nakakita ang mga pulis ng isang lugar na may bagong hukay. Matapos ang 2 oras na paghukay, lumitaw ang mga bungo at buto ng tao. Ang ilan ay may suot pang damit. Ngunit ang pinaka-nakagigimbal sa lahat ay ang natagpuan nila sa loob ng pader na kahoy. May isang simbolo ng spiral na kulay pula, ipininta gamit ang tuyong dugo. Sa ilalim nito, nakasulat ang pangalang Roberto Hernandez. Nagkatinginan ang mga investigador. Si Roberto Hernandez ang pangalan ng asawa ni Celia Hernandez, isang driver ng truck na iniulat na nawawala 2 linggo na ang nakalipas.
Biktima nila siya, sabi ng isang pulis, nanginginig ang boses. Noong gabing iyon, isinara ang buong lugar. Nagtrabaho ang forensic team hanggang madaling araw. Bawat piraso ng katawan ay kinuhanan ng litrato at binigyan ng numero. Nang kumalat ang balita, dumagsa ang mga taga-Rizal sa gilid ng gubat. Hinarangan ng pulisya ang daan, ngunit mula sa malayo, maririnig ang iyak at dasal ng mga pamilyang may nawawalang kaanak. Isang matandang babae ang hinimatay nang makita niyang dumaan ang ambulansya na may dalang mga body bag. Sa Camp Crame, direktang minomonitor ng AS Chief ang operasyon. Hindi lang ito basta-basta trafficking ng karne, sabi niya na may tensyon sa mukha. Kinakaharap natin ang isang krimen na may maraming layer, pagpatay, pagbebenta ng organo at madilim na ritual. Samantala, sa Maynila, natuklasan ng Cybercrime Unit ang isang bagong encrypted na mensahe sa dark web. Isang account na nagngangalang The Spiral ang nagpost, batch 18, tapos na. Maghanda para sa susunod na yugto. Ipinadala ang mensahe ng 3:00 ng madaling araw, eksaktong 1 oras matapos matagpuan ng mga pulis ang lokasyon sa Tanay. Ibig sabihin, may isang tao sa labas na alam ang bawat galaw nila. May leak, bulong ng isang opisyal. Sa loob ng kanyang selda, biglang nagsisigaw si Ilse. Pineda, pinagsusuntok ang pader hanggang sa magdugo ang kanyang mga kamay. Huli na kayo, sigaw niya habang nakatingin sa kawalan. Hindi namamatay ang spiral. Nagpapalit lang sila ng katawan. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngao sa malamig na pasilyo ng kulungan, tumatago sa gabi na hindi pa tuluyang tumatahimik. Sa labas, sa kagubatan ng Tanay, ang amoy ng kamatayan ay nakabitin pa rin sa hangin, at alam ng lahat na ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas madilim pa. Kinaumagahan, ang Maynila ay naging isang lungsod na nagpipigil ng hininga. Lahat ng media outlet ay iisa ang balita, 18 body bags na naglalaman ng mga pinutol na katawan na tagpuan sa Tanay. Ang mga larawan ng police line sa gitna ng hamog ng umaga ay nagdulot ng kilabot sa sinumang makakita. Sa mga kapihan, mahina ang boses ng mga tao na para bang takot silang banggitin ang pangalang Tisperal ng malakas. Sa identification room ng AFI General Hospital, walang tigil ang trabaho ng Disaster Victim Identification Team. Ang amoy ng formalin ay humalo sa luha ng mga pamilya ng biktima. Sa tuwing isang pangalan ang inaanunsyo, isang sigaw ang pumupunit sa katahimikan. Sa listahan ng mga nagmatch, isang pangalan ang yumanig sa lahat, Roberto Hernandez. Ang piraso ng katawan na may markang 0017 ay nakumpirmang sa kanya sa pamamagitan ng AT test. Ang kanyang asawa, si Celia Hernandez, ay walang tigil sa pag-iyak, yakap-yakap ang body bag na kasinlaki lang ng unan. Pinaghirapan niya ang bawat sentimo, bakit ganito ang sinapit niya? Ang kanyang boses ay basag, nagpapahinto sa lahat sa silid. Samantala, ang resulta ng forensic examination sa spiral symbol sa pader ng kubo ay nagpakita na ang pulang pintura ay maihalong dugo ng tao at isang espesyal na kemikal. Ang pattern ng spiral ay eksaktong katulad ng tatoo sa liig ni Carlo Aguilar na nakita sa isang lumang digital photo na pag-aari ni Easy. Pineda. Ang paunang konklusyon, ang lokasyon sa Tanay ay hindi lang tapunan, kundi ang sentro ng kanilang ritual at distribusyon. Tinawag ni Colonel Diaz ang lahat ng pangunahing investigador. Sa projector screen, ipinakita ang isang mapa ng mga padala ng karne mula Maynila patungo sa ibang lugar. Ang mga pulang linya ay nag-ugnay sa mga pangunahing lungsod, Cebu, Davao, Iloilo at Batangas. Hindi na lokal na kaso ang pinag-uusapan natin, sabi niya ng mahina ngunit may diin. Hinahabol natin ang isang organisasyong nag-ooperate sa buong bansa at marahil sa labas pa. Kasabay nito, inilabas ng journalist na si Rasho Vega ang kanyang eksklusibong ulat batay sa data mula kay Mila Reyes. Ipinakita sa video ang ebidensya na ang Key Prima Protein Pilipinas ay tumatanggap ng mga medical samples mula sa ilang ospital sa Visayas at Mindanao. Ang 6 na minutong video ay agad na naging viral. Nagalit ang publiko. Libu-libong komento ang bumaha sa social media, humihingi ng parusang kamatayan para sa lahat ng sangkot. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, isang bagong panganib ang lumitaw. Kinagabihan, nakatanggap si Rasho ng isang pakete na walang nagpadala.
Naglalaman ito ng isang flash drive at isang sulat kamay na mensahe. Binuksan mo ang isang pinto, pero hindi mo pa nakikita ang buong pasilyo. Ang susunod na batch ay inihahanda na sa Batangas. Namutla siya. Agad niyang tinawagan ang pulisya. Ngunit 2 oras makalipas, ang kanyang kotse ay natagpuang walang laman sa gilid ng Pasig River. Sa upuan, naiwan lang ang kanyang press ihi at isang maliit na simbolo ng spiral na iginuhit ng pulang marker. Ang balita ng pagkawala ni Rasho ay nagdagdag ng panik. Si Mila, na ngayon ay isang key witness, ay inilipat sa isang safe house ng Witness Protection Program sa Palawan. Ngunit hindi kailanman naging payapa ang kanyang mga gabi. Patuloy siyang nakakatanggap ng mga anonymous na mensahe. Hindi ka makakatago sa spiral na nakatingin na sa iyo. Sa kabilang banda, ang mga data mula sa computer sa bodega sa Tanay ay sa wakas ay na-recover. Sa isang naka-encrypt na folder na pinangalanang The Spiral Network, natagpuan ng mga investigador ang daan-daang international transaction records, isang listahan ng mga pangalan, at isang 2 minutong audio file. Isang malalim na boses ng lalaki ang nagsasalita sa pinaghalong Tagalog at Ingles, ang tao ay karne lamang. Ang halaga nito ay nakadepende sa kung sino ang kakain. At kung sino ang magbebenta. Ang boses ay tugma sa voice analysis ni Carlo Aguilar. Noong gabing iyon, sa Camp Crame, tahimik ang lahat. Nakatitig ang mga opisyal sa monitor. Isinara ng hepe ng investigasyon ang isang folder at dahan-dahang sinabi, buhay pa si Carlo. At alam niyang hinahanap natin siya. Sa labas, umulan na naman, hinuhugasan ang mga kalsada ng Maynila na tila hindi na kailanman malilinis mula sa dugo at takot. 2 linggo matapos ang pagkakatuklas sa Tanay, pumasok ang investigasyon sa pinakapanganib nitong yugto. Ang digital trail mula sa huling transaksyon ay nagpapakita na si Carlo Aguilar ay naghahanda ng isang malaking kargamento sa pamamagitan ng dagat. Ang destinasyon, Singapore, isang paboritong daanan para sa cross-border smuggling. Ang impormasyon ay galing sa Interpol na nakadetect ng isang shipping code na may label na batch 00 Siyam, Batangas origin, confirm. Noong gabing iyon, isang joint operation ng SAE, Philippine Navy at Interpol ang binuo sa ilalim ng codename na Operation Spiral. Isang maliit na cargo ship na nagngangalang TFE Polaris ang natuklasang naglalayag ng walang opisyal na bandila patungo sa international waters. Sa manifest nito, nakasulat na key frozen export protein. Ngunit ang data ng temperatura mula sa container ay nagpakita ng anomalya, mas malamig kaysa sa karaniwang temperatura para sa karne ng baka. Tugma ito sa temperatura para sa pag-iimbak ng human tissue. Nagbigay ng utos ang kapitan ng operasyon, hulihin siyang buhay. Kailangan natin si Carlo. 11:40 ng gabi, dahan-dahang lumapit ang isang hindi markadong barko ng pulisya sa AV Polaris. Mataas ang alon. Dala ng hangin ang amoy ng asin at diesel. Mula sa malayo, isang lalaki ang nakatayong nakaitim na jacket sa unahan ng barko. Maikli ang buhok. Pinalaki ng infrared camera ang kanyang mukha. Malinaw na nakita ang pulang spiral tattoo sa kanyang lid. Walang duda, si Carlo Aguilar iyon. Target confirmed, sabi ng radio operator. Nagsimulang maghanda ang armadong puwersa. Ngunit bago pa man makalapit ang kanilang barko, isang malakas na pagsabog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang unang pagsabog ay nagmula sa likurang bahagi ng AE Polaris, sinundan ng pagbuga ng apoy na may taas na 12 metro. Isang alon ng init ang tumama sa barko ng pulisya, nagpatumba sa lahat. Atraas, sigaw ng commander. Ngunit huli na ang lahat. Nilamon ng apoy ang buong barko sa loob lamang ng ilang segundo. Ang sigaw ng mga tripulante ay humalo sa tunog ng sumasabog na metal. Ang kulay kahel na liwanag ay tumama sa itim na ibabaw ng dagat. Ilang minuto ang lumipas, dahan-dahang lumubog ang barko, nag-iwan ng usok na bumuo ng isang ipu-ipo, na para bang isang spiral na umiikot sa gitna ng karagatan. Agad na ipinadala ang mga diver ng Philippine Navy. Matapos ang 4 na oras na paghahanap, mga piraso lang ng itim na jacket, isang kwintas na may simbolo ng spiral, at mga bakas ng pampasabog na C4 ang kanilang nahanap, isang military-grade explosive, hindi ordinaryong panggatong ng barko. Walang katawan. Walang bakas ni Carlo.
Kinaumagahan, yumanig sa buong bansa ang balita ng pagsabog sa karagatan ng Batangas. Isinulat ng media, utak ng Human Meat Network, pinaniniwala ang patay sa misteryosong pagsabog. Ngunit para sa mga investigador, hindi ito nangangahulugan ng katapusan, kundi isang babala. Ilang oras matapos lumabas ang balita, isang misteryosong account ang lumitaw sa dark web gamit ang pangalang The Spiral Network. Isang 2 minutong video ang ipinakita na may isang taong nakamaskara na may simbolo ng spiral sa dibdib. Malalim at garalgal ang kanyang boses, tagumpay ang operasyon. Hindi kami nagbebenta ng karne. Nagbebenta kami ng sikreto ng sangkatauhan. Hindi malalaman ng mundo kung gaano kababa ang presyo ng sarili nilang katawan. Nagtapos ang video sa isang text, susunod na batch, 0020, Metro Manila. Sa command center sa Maynila, biglang tumahimik. Lahat ng opisyal ay nakatitig sa screen at nagpapakita ng umiikot na simbolo ng spiral. Huminga ng malalim ang hepe ng investigasyon. Kung ganoon, mahina niyang sabi, hindi patay si Carlo. O mas malala pa, may pumalit na sa kanya. Sa labas, umuusok pa rin ang dagat ng Batangas. Ngunit sa likod ng makapal na hamog, sa kung saang lugar, nagsimulang umikot muli ang spiral. 4 na araw matapos ang pagsabog sa Batangas, nagbago ang pakiramdam sa buong Pilipinas. Inakala ng lahat na tapos na ang bangungot. Ngunit sa katotohanan, isang bagong alon ng takot ang nagsisimula pa lamang. Napuno ang internet ng mga tsismis na buhay pa si Carlo Aguilar. Ilang saksi ang nagsabing nakita nila ang isang lalaking may tatoo na spiral na sumakay sa isang maliit na bangka ilang minuto bago ang pagsabog. Walang nakitang ebidensya ang pulisya, ngunit sinasabi ng kanilang kutob na posibleng totoo ito. Samantala, sinubaybayan ng National Cybercrime Unit ang video ng The Spiral Network. Ang server nito ay palipat-lipat bawat 30 segundo, Singapore, Bangkok, at pagkatapos, sa hindi malamang dahilan, bumabalik sa Maynila. Ibig sabihin, may isang tao sa loob ng bansa na aktibong kumokontrol sa network. Sa isang internal audit, natuklasan ang isang data leak sa investigasyon. Ang mga pangalan ng investigador, mga saksi, hanggang sa lokasyon ng mga safe house ay kumalat sa dark web. Ang hinala ay tumuturo sa isang batang teknisyan ng cyber unit, si Anton Garcia. Kilala siyang henyo sa encryption, ngunit mula nang mangyari ang kaso sa Batangas, nagbago ang kanyang kilos. Nang salakayin ang kanyang apartment, natagpuan ng pulisya ang isang hard drive na naglalaman ng mga kopya ng mga dokumento ng investigasyon at mga patunay ng malalaking transfer ng pera mula sa isang foreign account. Nang tanungin, umamin si Anton na may blankong mukha. Sumusunod lang ako sa utos ng Dahir. Nagkatinginan ang mga investigador. Sino si Here? Tumingin si Anton sa kawalan at mahinang sinabi, patay na si Carlo, pero ang kanyang pamana, hindi. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik sa silid. Sa karagdagang pagsisiyasat, umamin si Anton na bahagi siya ng iikalawang henerasyon, mga taong na-recruit para ipagpatuloy ang operasyon ng spiral sa isang desentralisadong paraan. Ang kanyang tungkulin ay panatilihin ang daloy ng impormasyon at magbukas ng bagong batch sa ibang lungsod. Ipinakita pa niya ang isang naka-encrypt na folder na may pamagat na Inheritance Protocol. Nang buksan, ang laman nito ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ng mga investigador. 26 na pangalan, bawat isa ay mailitrato, propesyon, at lugar ng operasyon. May mga doktor, negosyante ng karne, at 2 opisyal ng Department of Health. Sa ilalim ng listahan, may isang pangungusap, sila ang mga tagapagmana. Simula pa lang ang Pilipinas. Tinitigan ng hepe ng investigasyon ang screen, walang imik. Hindi ito isang organisasyon, bulong niya sa wakas. Isa itong sistema. Ilang oras ang lumipas, nasunog ang bodega ng ebidensya sa GICSIL headquarters. Biglang lumitaw ang apoy sa kalagitnaan ng gabi, tinupok ang lahat ng orihinal na dokumento at ang mga resulta ng forensic. Hindi nagtagal, isa sa mga pangunahing saksi, isang dating empleyado ng Prima Protein Pilipinas, ay natagpo ang patay, lulutang-lutang sa Pasig River. Sa kanyang lieg, may nakasabit na kwintas na may pulang simbolo ng spiral. Napagtanto ng mga investigador ang isang bagay, nakapasok na ang spiral sa loob ng sistema.
Alam nila ang bawat hakbang ng mga otoridad bago pa man magsimula ang operasyon. Sa safe house sa Palawan, narinig ni Mila Reyes ang balita tungkol sa sunog sa telebisyon. Hinawakan niya ang maliit na krus sa kanyang liig, nagluluha ang mga mata. Hindi pa sila tapos, bulong niya. Biglang may kumatok sa pinto ng safe house. 2 ahente ang nagmamadaling pumasok. Ma'am Mila, kailangan na nating lumipat ngayon. May leak sa lokasyon. Umalis ang sasakyan sa dilim, tinahak ang isang liblib na daan. Sa salamin, nakita ni Mila ang kislap ng ilaw ng isang motor na sumusunod mula sa malayo. Sa kanyang puso, alam niyang saan man siya magpunta, laging nasa likod niya ang anino ng spiral. Sa Maynila, isang special task force na tinawag na Satgas Spiral ang binuo sa ilalim ng direktang koordinasyon ng Pangulo. Ang mga hepe ng AE, Nika, at Liu ay nasa iisang mesa. Malinaw ang kanilang misyon, putulin ang kadena ng ikalawang henerasyon bago pa man lumago muli ang network. Ngunit noong gabing iyon, sa malaking screen ng operation room, lumitaw ang isang bagong mensahe mula sa isang pandaigdigang encrypted network, Batch 0021, Manila. Maghanda. Lahat ng mata ay nakatutok sa screen. Tumingin ang hepe ng Satgas sa kawalan bago sinabing may panginginig sa boses, hindi pa tapos ang gyerang ito. Buhay ang spiral. At ngayon, papunta na sila sa Kapitolyo. 6 na buwan ang lumipas mula noong gabi ng pagsabog sa Batangas. Ang Pilipinas ay tila payapa sa ibabaw. Ngunit sa likod ng mga eksena, patuloy pa rin ang investigasyon sa spiral. Unti-unting bumabangon ang Quezon City. Nagbukas muli ang mga paresan, bagamat maingat pa rin ang mga kumakain. Sa Kalye Iw Reyes, ang dating kinatatayuan ng key paresa ni Cardo, ay mga guho at damo na lang. Sa pader nito, may nagsulat ng puting pintura, hindi kami nakakalimot. Ngunit ang katahimikan na iyon ay isang ilusyon lamang. Ang Satgas Spiral ay nakatanggap ng bagong ulat, isang refrigerated container ang natagpuan sa Port of Manila. Walang dokumento, walang pagkakakilanlan ng nagpadala. Nang buksan, ang laman nito ay hindi baka, kundi isang halo ng nagielong maputlang karne na may mga piraso ng telang medikal sa pagitan. Sa loob ng pader ng container, nakasulat sa pulang pintura, G021, Manila. Agad na nagkagulo ang meeting room ng Satgas. Tinitigan ng hepe ng investigasyon ang kiki footage ng daungan. Isang lalaking nakaitim na suit ang naitalang lumabas mula sa area ng container 2 oras bago ito matagpuan. Ang kanyang lieg ay natatakpan ng scarf, ngunit sa pinalaking video, malabong nakita ang isang pattern ng spiral na halos kupas na. Si Carlo yan, bulong ng isang ahente. Pero ang facial data ay may anomalya. Iba ang linya ng panga. Iba ang mga mata. Tila ang lalaking iyon ay isang kopya lamang ng dating Carlo. Lumabas ang isang teorya, si Ihir, ang kahalili ni Carlo, ay ganap ng pumalit sa network. Pinamumunuan niya ang isang bagong henerasyon ng spiral na gumagamit ng desentralisadong sistema, DAI, at military-grade encryption. Kahit ang kanilang mga mensahe ay hindi na ipinapadala sa dark web, kundi sa pamamagitan ng mga microtransaction sa international blockchain. Noong gabing iyon, nagsagawa ang Satgas ng isang malakihang operasyon sa bodega na destinasyon ng container, isang lumang pasilidad sa Navotas. Tahimik na gumalaw ang team. Nang buksan ang bakal na pinto, sumalubong sa kanila ang amoy ng formalin at metal. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang computer na may umiilaw na screen, ipinapakita ang paulit-ulit na pangungusap, Gen Spiral Wifi, hindi nakadepende EFI katawan. Gen Spiral Wifi isang ideya. Biglang nag-vibrate ang screen. Lumitaw ang isang maikling video ng isang lalaking nakamaskara. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Simula pa lang ang Quezon City. Maaari ninyong sunugin ang aming mga lugar, patayin ang aming mga tao. Ngunit hanggat may kasakiman ang tao, mabubuhay ang spiral. Ang susunod na batch ay naghihintay na sa mga nagugutom. Huminto ang video. Ang computer ay biglang nasunog mula sa loob, sumabog ng bahagya, at winasak ang lahat ng digital evidence. Kinabukasan, isinulat ng media, Satgas, na pigilan ang distribusyon ng iligal na karne sa Maynila.
Ngunit hindi nila alam kung ano ang natagpuan ng team sa dulo ng operasyon, isang maliit na flash drive na nakaligtas sa pagsabog. Sa loob nito, isang larawan lang, isang mapa ng Pilipinas na may mga pulang tuldok sa ilang lungsod, Cebu, Davao, at Iloilo. Sa ilalim, may maikling nakasulat, 102 in progress. Sa Rizal, isinara ni Celia Hernandez ang kanyang maliit na kapihan. Nagsindi siya ng kandila sa harap ng larawan ng kanyang yumaong asawa, si Roberto Hernandez, habang tahimik na nagdarasal. Sana matahimik na kayong lahat. At sana wala nang mamatay na tulad niya. Sa labas, bumagsak ang ambon, tinatakpan ang madilim na langit ng Maynila. Ngunit sa isang malayong daungan sa ibang bansa, isang lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa isang cargo ship na handa ng maglayag. Nagsindi siya ng sigarilyo, ibinuga ang usok sa hangin. Sa kanyang liig, nakasabit ang isang pulang kwintas na may simbolo ng spiral na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng daungan. Sa isang maliit na earphone sa kanyang tainga, narinig ang malambing na boses ng isang babae, batch 2022. Handa na, sir. Bahagyang umiti ang lalaki. Tapos na ang kamay nilaan. Ngayon, turno na ng buong mundo. Dahan-dahang gumalaw ang barko, tinagos ang hamog, dala ang isang bagong sikreto ng Spiral Network. At sa Quezon City, ang kandila sa kapihan